Hey guys, welcome to another vlog. Good evening from London. Kasama ko si Ed. Na-mention ko na to sa mga ibang vlogs. Yung nga sinabi ko na pupunta kami sa York. It's a Friday night. I'm very excited kasi nakaibang trip tong gagawin namin. Dahil yung route namin is not the typical route na ginagawa ng mga travelers, no? Kasi very talaga tong trip na to. Last minute, no Ed? So yun guys, sabi ni Ed, siya kasi naghanap ng schedule namin for train sana. Pero yung mga train ngayon kasi nagkaubusan na ng mga magagandang route. So sa train daw is merong parang layover yun na 4 hours compared dito sa coach na 1 hour lang. And then mas mahal yung train ng times 2 compared to coach. Kaya nag-coach na lang kami kasi parang ang magiging difference lang is 1 hour. 'Di ba? Yeah. Pero ang total talaga ng travel time namin is more or less 7 hours for coach. Compared sa train naman, siguro mga 1 hour difference lang. At saka ang pangit nung time yung dating. Tapos naisip namin itong coach, bakit hindi na lang tayong parang mag-sleeper bus ang gagawin namin type. So doon na kami matutulog. Although nakapahinga rin naman kami. Ang gagawin ko, mag-edit na lang ako doon. Kaya ako yung iPad ko. Tapos pagdating namin doon, 8 a.m. diretso pa rin kami sa hotel. Let's see kung papayagan nila tayo mag-early check-in. Kung mag-request sila ng additional fee, kung okay naman, pwedeng pumayag na rin tayo para maka-freshen up. But we made sure na naligo na kami bago umalis. Yan, kompleto na kami. Saka yung outfit namin, yun lang. Backpacker lang kami ngayon. Time check, it's 8:42. Pero ang time talaga namin for the coach is 12 pa. Nagana namin ni Ed kasi parang gusto namin kumain sa labas. At saka nakaka-excite yung gantong vibe. And alam nyo guys, kahit gantong gabi, hindi siya yung sobrang lamig, no? Sakto lang. Ang chill lang nung chinek ko kanina, 8 degrees siya. Feels like 1, pero hindi siya yung masakit sa kamay, masakit sa mukha. Okay lang siya. Para kang nasa Baguio. Para kang nasa Baguio ng medyo malamig ng konti. Kaya tas nakaka-excite yung ganito, yung aalis ka ng gabi. Hindi pa namin ito nagagawa dito. First time namin mag-travel ng ganitong time. So at saka ang tagal nung biyahe, no? So ako din talaga mapuntahan yung York dahil nga Harry Potter vibe. Tapos birthday ko pa. Hindi na kailangan ng visa. Hindi mo na kailangan mag-pass ng immigration kasi within UK naman ang York. So meron kang UK visa, residential visa, working visa, tourist visa from UK. Yan, pwede ka makapunta dyan sa York. Aside from London, kung you're planning to visit outside London, yan, isa sa mga pinupuntahan dito yung York. So, yung sinasabi ko from my Camden vlog na eto yung option mo kung gusto mo mag-train, pataas yung lakad mo. Tapos, nakataas mo yung kamay ko nag-vlog, tapos meron ka pang bag, no? Medyo challenging talaga. Malapit na kami sa Archway Station, siguro mga 5 minutes na lang. So update ko kayo guys, para mabawas-bawasan naman yung hingal ko. Pero I'm very excited! Are you excited, Ed? Yeah. Ayan, tignan natin kung ano mangyayari sa amin. First time na gabi ang alis, first time na magko-coach, first time na ang tagal ng biyahe. So, let's go! So guys, nandito na tayo sa Archway Station. And then we're gonna go. This is Northern Line. Okay, wait. Kailangan natin mag-passcode. Okay. Mag-Northern Line tayo. So, pa-southbound. So, meron dadating in 7 minutes. And then, bababa tayo ng Warren Street. Meron siyang 6 stops. Then, mag-change tayo to Victoria, southbound. Yung Brixton ang sasakyan natin. Nakalagay naman yung time. This is yung City Mapper, yung ginagamit ko lagi. And then, bababa tayo ng Victoria. From Warren Street, merong 3 stops. Ayan. Tapos, nandun na rin yung yung London Victoria Station na papuntang Leeds. Ayan. Parang siya yung railway na na pa outside London. Hindi na siya kasama dun sa center.
So dadating tayo doon ng 9:18 p.m. Guys, dito tayo sa Archway. So bababa tayo ng Warren Street and then nandito na yung London Victoria Station for coach. Okay, let's go. Ayan guys, we're waiting for the train. So ang sasakyan namin is Battersea via Charing Cross at may padating na in 6 minutes. Sobrang cozy ng vibe. You know, alam mo yung lagi naman kami dito sumasakay na train. Pero pag magta-travel ka, kakaiba yung feeling, no? Yung parang Harry Potter vibes pa to. Parang nafe-feel ko na yung Harry Potter vibes kasi pag tumitingin ako dun sa parang tunnel, parang foggy siya. Although parang pollution lang yan eh. Ayan, malapit na yung train namin. So, I'm really excited. Tapos kakain kami. Saan tayo kakain? Malapit, dun na mismo sa Victoria Line. Ayan, entry. Cozy vibe, backpacking, Harry Potter vibe. So, pupuntahan natin ang inspiration. Although, marami nagkiklaim na kung saan ba talaga ang inspiration ng Diagon Alley and isa yung York sa nagkiklaim. Yung meron din nagkiklaim na sa Edinburgh daw. So, let's see kung ano talaga ang mas Diagon Alley vibe. Tingnan natin sa York. Na-experience na natin ang Edinburgh vibe. And I'm very excited na malaman kung ano ang vibe natin sa New York. Insert Harry Potter audio. Ayan, 5 minutes na lang. Battersea via Charing Cross. Ayan. Parang gusto ko ng shot na merong train na dumadaan. I-achieve natin. In 3, 2, 1. Ayan guys, nandito na kami sa Warren Street. Ang bilis lang, no? Tapos, mag-transfer na kami ng station, Victoria Line, and then 3 stops na lang. So, feel na yung vibe. Wala masyadong tao. Kasi, na rin eh, hindi na rush hour. So, konti-konti na lang mga tao dito sa train. Dito lang pero siguro doon pagdating natin sa Victoria Line kasi doon medyo busy na kasi marami na doon mga stations papuntang kung saan may mga outside London. Tapos kasi for coach yung pagta-transferan namin. Tapos meron din namang mga train stations doon. Parang isa yun at saka Euston ang mga pinagmumulan ng mga trains, buses papunta sa iba't ibang parts ng UK. Mga outside London na yun. So hindi na yun dito sa yung mga Piccadilly Line, mga Central District, iba na siya. Outside London na yung mga trains na rin. Tapos yung mga bus din. So hindi na siya inaabot ng city mapper. Although, dire-diretso na rin naman yun. Pag mga train, mga dire-diretso na yun sa mga destination. Tapos parang isang map na lang yung gagamitin mo. Hindi mo na kailangan mag-change yung mga lines. Stops na lang. Pag mga outside London, yan. Dito, tapos Leeds, Newcastle, mga ganun-ganun. So, from Victoria Line, from Victoria Stations, yan. Parang nandun na lahat manggagaling. Pag galing kang Euston, o kaya King's Cross Station, may mga direct line na yun sa Victoria Line. So, kami naman, kailangan pa namin bumaba dito sa Warren Street kasi yun na yung pinakamalayong Victoria Line galing sa amin. Kaya dito na kami mag-start. Ayan, so let's go. 3 stops lang papunta dun sa London Victoria Station. So mabilis na lang din. So time check. It's 9:18. Nakalagay sa city mapper mga 9:22. Nandun na kami. So very quick lang. Tapos doon na kami hanap ng dinner. Super late dinner. Actually, doon sa train ako, gutom na ako. Bigla ko din na-feel na ang gutom. So guys, yun yung escalator dito. Ang taas. Pwede ba? Upside.
Tapos, dito ang escalator, may mga ads. Tapos usually, dyan nakalagay yung mga ads na mga bagong shows, mga movie, mga Broadway shows. So, pag ganyan siya. Minsan, may mga movie na tinitake lahat yan. Like, from taas hanggang pababa. Sila lang. Talagang todo promote sila. Anyway, let's go guys. Ayun guys, tanda ko na. Naalala ko na tong Victoria kasi nakita ko tong yung statue sa taas, yung may babae sa taas. Hindi ko lang alam kung sino yan, pero dito nga pala yung mga bus station na nakita ko dati. Kasi pumupunta na rin kami dito. Tapos napapansin ko yon, may isa pang exit dun actually. Pero hindi ko alam kung Victoria exit din yun or ibang station. Pero dun mismo yung mga coach na pa-outside London. So, naglakad-lakad kami dito sa may Cardinal Place. Sarado na yung mga restaurants eh. So may nakita kami dito, yung Itsu at saka McDonald's. Yung Itsu sarado na rin. So yung sinasabi ko na inaantay namin ni Ed na kapag 8:30, nagpi-50% siya. Pero malapit na mag-10 eh, so sarado na siya. Buti na lang, itong McDonald's, bukas pa, so dito na lang kami magdi-dinner. And siguro, dyan na rin kami magpapalipas ng oras. Kasi ilang oras pa bago yung namin eh. Yung time namin for the coach. So it's currently 9:38. So we still have more than 2 hours. Pero syempre dapat mga 1 hour nandun na kami sa coach para at least hindi na namin hahanapin. So tawid tayo, nandun na si Ed sa kabila. Ito yung McDonald's. Diyan kami kakain ng super duper late dinner. Ayan guys. So tawid na tayo dito. Wala naman masyadong sasakyan. Grabe no, ang sarap ng weather. Parang baggy feels lang. Pero a little colder ng konti-konti lang. Pero hindi siya yung harsh. Sana ang ganito rin hanggang sa York. So we'll see. Ito na si Ed. Let's go Ed. Kain na tayo sa McDo. Ano masarap kainin? Chicken? Burger? Parang gusto ko mag-burger. Parang burger gusto ko. Parang beef burger. Ako naman order. Start, orders guest, eat in. Tapos same na lang kami ni Ed. Ito yung pinili niya eh. Kasi Friends Big Mac meal. Tapos meron siyang includes one collectible. So try natin yan. Nag-large si Ed, nag-large din ako. Large fries, and then 0. Or ano kaya ibang option? Ang ganda na McDo nila dito, no? Ang daming option. Pero hindi tayo magkakape kasi matulog tayo sa coach. Pwede ka mag-milkshake kung gusto mo. Yeah. So, lang talaga. Ito naman yung kinikrave ko ngayon. So, add to order. And then, view my order. Not today. Not today. And then, confirm. So, £10.49. Pick up at the counter. So let's pay. Get our number. Ano number kaya? Okay. Okay muna. So, number 82. Ay guys, kakain na tayo ng ating very late dinner. But before that, ayan. Meron tayong Chibi Friends. So, tingnan natin kung sino makakuha natin. Ito yung nakuha ni Ed pala muna. Siya kasi una nag-unbox. Feeling ko si si Joey or si Rose. Mahirap din i-identify eh. So, tingnan natin kung sino makakuha natin. Kung si Monica, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler, or Joey. So, tingnan natin. Nagkaroon ba tayo ng unboxing, no? Ay, nasira ako. Tandadan, shall I see? Pareho kami ni Ed. Pareho lang. Meron siyang stand. So, feeling ko si Ross to. Kasi yung hair. Or it's either Ross or Joey. Baka may name naman dito. May name ba? Walang name. Nakalagay lang friends and
yung McDonald's logo. So yan, order natin ay large fries, Big Mac ba to? And Sprite. Hindi rin yata ako makablog dito kasi may music sa ano. So baka makapirate tayo. Ayun lang. Oh. 2 roses. Bite pala tayo. Cheers guys. Wala naman siya pinagkaiba sa Burger McDo natin sa Philippines. Yung Jollibee lang talaga, yung parang may naiiba sa mga food nila compared sa McDonald's, yung Jollibee Leisure Square. Hindi ko pa na-try sa Eos Court, pero gusto ko rin yung matry. Ayun, so magkaiba yung spaghetti nila, yung gravy nila. Pero ito sa McDonald's, bunti yung kaiba. Tingin lang. So, update ko kayo later guys. May music dito, baka makapirate tayo. And kakain muna ako. Hi guys, so hindi na kami nagpalipas ng oras sa McDonald's. Kasi gusto na rin namin makita yung bus talaga namin, yung station. Pero ayun yung sinasabi ko kanina, yung may statue sa taas na babae. Diyan ginaganap yung Hamilton na Broadway show. So guys, tama nga ako. Nandito yung London Victoria Station. Tapos, nandito naman sa kabila niya yung mga railway, yung mga platforms ng mga railway. Tapos, natandaan ko na, dito kami bumaba nun, nung nanood kami ng Weekend. Ayan, sa Apollo Victoria. So, nandito lang yung mga Hamilton at saka Wicked na mga Broadway shows. So, sabi ko na natatandaan ko na to eh. So guys, nandito na kami sa loob ng Victoria Station. So, sana pala dito na lang kami dumiretso kasi may mga kainan nga pala dito, nakalimutan ko. Ang tagal na rin kasi nung nung last kami nandito. I think dito kami nang galing nung nag-Brighton kami or meron pa kami isang pinuntahan nung gumamit kami ng ng National Railway. So from here may exit din dito or entrance pala yan papuntang Victoria Underground. Tapos may mga sign naman na kung saan papunta yung buses. Tapos yan, pakita ko lang sa inyo, meron ditong 6 rent a car, may mga currency exchange, may booth ng Cafe Nero, tapos ang convenience store, may mga cafe din, pero parang sarado na sila ngayon. Yung Cafe Nero na ng Express ang bukas. Tapos may mga kainan pa rin, like yung Burger King. Tapos parang meron pang isang convenience store. Hindi ko na masyadong ikikutin din. May McDonald's nga din. Tapos dito, pwede kayong bumili ng mga bread. Mga European bread. Greek siya. Greek. Kaya mga ganyan-ganyan. Greek candy. Yung mga nuts. Ano nga ba to? I forgot ng tawag. Yung Russian candy yata yan eh. Mga Turkish delight. Turkish delight. Ayun, Turkish delight. Ayun o, baklava. Parang ang sarap. Kasi ito parang pistachio. Cannoli. Alam ko cannoli yan. Pero syempre, European. Ayan. 6 for 10. Cannoli. So yan. Yung mga National Railway guys. Pa outside London yan. M&S na lang tayo. Guys, may McDo din dito. Pero of course, mas busy siya. So mas okay na rin na doon kami kumain. Tapos merong M&S na parang mga express lang. Hindi siya yung talagang malalaking stores. Bagay ng Cafe Nero. Ayun, may CR nga pala dito. Ayan. Tanda ako na. Tapos dun sa kabila guys, may mga resto bar din na pagtataas ka sa second floor. Mga bukas pa naman yan. And time check para alam niyo din, bukas pa siya ng 10:28. So okay pa siya. Entrance tayo. Entrance sa M&S. Bukas pa naman siya. So
Bibili lang kami ng water. Ang binili mo? Ayun guys, update. Nandito na kami sa Leeds. Simulan ko ulit dun sa kanina kasi inaantok ako kanina tapos nagugutom pa. So gusto ko rin parang makatulog ng konti, makanap bago mag-start ulit mag-vlog at mag-update sa inyo guys kasi dire-diretso nga kami pagdating namin ng York. Parang itatry lang namin kung makaka-early check-in kami sa hotel. Kung hindi man, iiwan na lang namin yung gamit namin doon. Konting freshen up and then go agad the whole day. Doon pala sa Victoria Railway Station, lalabas ka pa doon. Like, lalakad ka pa ng mga konti lang naman, mga 5 minutes lang siguro. Tapos meron siyang station mismo for coaches na going to outside London. So 5 minutes walk lang. Paglabas mo, isang diretso lang naman, tapos tatawid ka lang, yun na. Mas okay pala na doon ka na magstay agad. Kasi di ba medyo nagpalipas pa kami ng oras. Tapos bumili pa kami ng may announcement. Yun, parang doon pa kami bumili ng snacks namin sa Victoria Railway Station. Pero pagdating mo pala sa Victoria Coach Station, meron na dong mga cafes, Starbucks at saka Pret. At meron ding convenience store. Tapos may maganda rin yung waiting area nila doon. Yung toilet hindi masyadong malinis pero at least meron, 'di ba? So mas okay na doon ka na mag-aantay kasi medyo napupuno yung station pero luckily yung bus namin hindi siya puno. Ang pinagtataka ko lang kasi parang nakaalis kami 10 minutes early than our scheduled departure. Tapos, parang nakaka 40 minutes na biyahe na. Sabi ko, bakit parang familiar yung place? Yung pala, may stop pa siya sa may Golders Green. Malapit lang sa amin yun. Hindi naman ganun kalapit, pero yun yung usually namin binababaan kapag pupunta kami somewhere. Kapag nagbabas kami. Isa yung Golders Green na binababaan namin to connect to other bus line. Yung bus namin, nag-pick up pa siya ng pasahero doon. So, iniisip ko tuloy, pwede bang doon kami dumiretso para mas malapit, hindi na kami mag-Victoria line? Tapos, iniisip ko din na siguro nga kasi nga doon nag-start yung bus, tapos may chance na puno. Fortunately, hindi puno yung bus namin. So, parang isa lang naman yung sumakay. Tapos, marami siyang drop-off. Tapos stopover. May drop-off, hindi ka bababa for stopover, pero yun yung mga bababaan ng mga ibang pasahero na may connecting sa ibang bus line. So, parang naging dalawa lang yung drop-off namin. Tapos tinatanong kami nung bus kung gusto namin lumabas, mag-stretch ganyan for 10 minutes lang. 10 minutes each drop-off. Tapos nag-CR lang kami ganun. Pero may CR naman sa bus, sa dulo, pero hindi ko nagamit. Mahaba yung bus eh. So parang ang awkward. Nasa unahan kasi kami, parang ang awkward pag iihi ka pa. Papunta dun sa pinakadulo. Nasa dulo kasi siya eh. Kasi usually di ba yung mga CR nasa gitna. Pero yung CR ng bus namin, nasa pinakadulo talaga. Mas okay nga yun na hindi puno. Kasi parang nung nagka-chance kami ni Ed na magkanya-kanya ng upuan, lumipat na siya para mas maka-stretch kami sa upuan. Tapos nakanap naman ako. Hindi ko masasabi na super comfortable yung coach, pero okay na rin siya. Hindi ko naman napansin na naka 6 hours na pala kami na biyahe. Although parang every hour yung yung stopover or drop off. Parang every hour siya, napansin ko. Kasi every hour parang nagigising ako eh. Nag-edit ako ng konti sa bus. Pero hindi ko naman natapos. Siguro ngayon ko na lang itutuloy. Kasi
6:17 pa lang yung coach namin is 7 a.m. Pero parang kahit hindi ka dun sa time mo, sa mga coach, parang kahit hindi ka dun sa time mo, pwede ka na. As long as hindi naman puno. And usually, hindi naman puno yung mga coaches. So, for example, may dumating na York for departure. Pwede na kami doon kahit hindi pa yung time ng ticket namin. Tapos, from here, sa Leeds, papuntang York, 1 hour na lang. So, mga 8 a.m. nandun na kami, start na kami. Di ba? Papalit lang kami ng makiki-CR lang siguro kami dun sa sa hotel kung hindi pa nila kami papayagan. I don't think payagan kami kasi masyadong early, no? Pero freshen up lang kami, buti may dala kaming mga sarili naming toiletries. Tapos magpapalit lang kami para at least medyo fresh ng konti, di ba? At nakatulog naman. Thankfully, nakatulog. Again, I'm not gonna say na comfortable siya. Hindi siya super comfortable pero okay na. May leg room, meron kang mini table, tapos meron siyang pwede kang mag-charge pero dapat USB yung mo, yung dulo. Sa akin kasi type C. Tapos buti nagdala si Ed nung parang USB to type C. Ganon kasi puro USB yung nila, yung pang charge. So better if meron kang dala kasi ang haba ng biyahe. Sa CR naman walang problema kasi parang lagi ring may stopover. Parang kailangan nung driver bumaba. Yung driver mismo, kailangan niya bumaba every hour para mag-inat-inat. Pero yung mga passengers, dun lang sa mga mismong stopover, bababa. So yan, nag-aantay na lang kami ng next departure for York. Dito sa sa Leeds na coach station, maraming bukas na convenience stores. So, merong Cost Cutter, On The Go, merong Greggs. Ang bango nga ay pagdating namin dito. Tapos, meron ding withdrawhan ng cash. So, yun. Meron naman mga screen sa taas. Tapos, merong information na 24 hours din yata. So, doon kami nagtanong kung saan kami. Dito kami sa number 21. Yan, hindi na kami nahirapan. And hindi ko na-check yung mga toilet. Doon sa Victoria Coach Station, medyo dirty yung toilet. Sana dito medyo okay. Pero yun guys, siguro update ko na lang kayo. Tignan natin kung makapag-vlog tayo sa loob ng bus para mapakita ko sa inyo yung loob. Pero okay naman yung bus, malinis siya. Malinis. Hindi siya yung parang, leather yung niya, seat niya. Hindi pa naman ako mahilig sa ganun, pero okay lang. Guys, anyway, update ko kayo mamaya. Siguro sa bus or pagdating na namin sa York mismo. Ayun, kasi ang bilis lang din naman ng biyahe, mga 1 hour lang. Nandun na kami sa York. So, see you guys. Kakain ako. Ang binili ko pala sa M&S is tubig lang and itong 4 na hot cross buns. Hindi naman siya masarap. Pero mura lang kasi, tas 4 na. Kaso hindi pala siya masarap. Ang na-expect ko, chocolate, raisins pala. But anyway guys, update ko na lang kayo ulit. Ang haba na nitong vlog. Ito na ang bus namin papuntang York guys. Sa taas tayo. Thank you. So, parang normal bus lang ng London. Ayun guys, nandito na tayo sa loob ng bus. Itong bus nila parang yung normal public transport na lang siguro nila to, no? Parang yung mga normal bus sa London, yung mga red bus sa London. Double deck siya. Yung London to Leeds na bus, single lang siya. Hindi siya double deck. Pero ito, no? Nagta-transfer siya from one city to another kasi leads to York, pero parang normal lang talaga siya, normal public transportation na bus. So medyo madilim pa sa labas. Time check, it's 7:04. Ang sunrise natin today ay 7:11 a.m. so maya lang liliwanag na, and we only have like 1 hour papunta ng York.
So, natatandaan ko tong area ng Leeds. Nakapaglakad-lakad kami dito last time. And hindi ko na-realize na ang lapit lang pala ng York sa Leeds. Na sana pala pinuntahan na rin namin before. Kasi parang siguro less than 1 hour lang to yung biyahe. Eh, nandun ka na, parang dalawa na yung mapupuntahan mo, di ba? Pero kasi last year, lumipad kami from Belfast pa, Ireland to Leeds. Parang yun lang yung gusto namin puntahan that time. So hindi namin masyado na plano. And hindi ko rin naman na vlog yun. So okay lang, at least now medyo extreme yung ginawa natin. Pero hindi mo pa rin mapapansin na super tagal. Okay lang. Parang I think okay nga yung ganitong oras na alis. Yung parang 12 tapos magnanap ka lang. Kasi parang for me okay na yung nap ko. Okay na yung tulog ko kasi minsan ganun lang din naman ako matulog. Parang super quick lang. Although tignan natin in the middle of the day kung ano magiging epekto sa atin. Pero during check-in time naman, kung hindi man kami payagan na mag early check-in, siguro babalik kami ng hotel for a quick reset tapos labas ulit. So I'll update you guys later kung sana payagan kami mag early check-in or iwan na lang namin yung gamit namin tapos breakfast. Ayan, so guys, nakarating na kami dito sa hotel namin. We're staying here sa Radisson Hotel. Maganda siya. Nakapasok pa lang kami sa lobby, hindi kami pinayagan mag early check-in. Bali mga past 12 pa kami pwede makapag-check-in. Buti na lang hindi mga 3 PM, no? So, nung bumaba kami sa bus from the bus station, sobrang konting lakad lang. Nandito na kami agad. Tapos, ang ganda-ganda dito. Medyo mas malamig siya ng konti sa London. Pero, sobrang ganda ng mga bahay, ng mga structures. Ang cute-cute talaga ng mga bahay pag mga outside London, no? Tapos, nung nandito na kami sa York, from Leeds to York, nakakaaliw yung mga pangalan ng mga stations like Willow Rise, Fear Tree Crescent. Yung parang nasa ibang lugar. Parang nasa storybook. Ito nga may chapel dito sa tapat ng I don't know kung chapel to. Parang old church. Ang ganda niya guys, tinan nyo. Wait lang, pakita ko na lang sa inyo. Diba, ang ganda niya sa personal lalo guys, kung makikita nyo. Anyway, gusto ko lang mag-outro na dito. I think i-outro ko na to. Para mamaya ko na lang sa inyo ipakita lahat. Mag room tour tayo. Tapos, around pala dito sa area namin, meron siyang parang river dyan, tas may bridge. So, ang ganda-ganda nung location nitong Radisson Hotel. So, Radisson. So, tingnan natin kung maganda yung room. Pero yun nga, i-end ko muna tong vlog. I think, ita-title ko na lang to na Night Bus from London to Leeds to York. Tapos, yung vlog natin for the whole day, another vlog na lang. So, thank you guys sa pagsama sa aming extreme land travel to York. And see you guys sa isa pang video. Bye!